Ang dulo ng itim na ballpen ay nakatutok sa linya. Isang manipis na linya sa ibabaw ng pangalang hindi niya kailanman naramdaman na sa kanya, Cassandra Alcantara Buenaventura. Isang tunog lang ang naririnig sa malamig na opisina. Ang marahang pag-ikot ng bentilador sa itaas at ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Naramdaman ni Cassandra ang pag-init ng kanyang mga mata, isang pamilyar na kirot na pilit niyang pinipigilan. 2 taon. 2 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang isinulat ang pangalang iyan sa isa pang dokumento. Hindi sa isang malamig na opisina ng abogado, kundi sa isang maliit na kwarto sa ospital na amoy gamot at papalapit na pamamaalam. "Iha, apo ko, pakiusap." Ang tinig ng kanyang lola Elena ay halos pabulong na lang noon, ngunit para kay Cassandra, mas malakas pa yon sa kulog. Hinawakan niya ang nanghihina at kulubot na kamay ng nag-iisang pamilya na kinalakihan niya. "Gawin mo to para sa akin, Cassandra. Pakasalan mo si Ethan. Ito na lang ang huling hihilingin ko sa'yo para maging panatag ako." At ginawa niya. Tinupad niya ang huling habilin. Isang mabilis na kasal sa huwes. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga ngiti. Tanging 2 estranghero na pinagbigkis ng isang pangako at isang utang na loob. Ngayon, sa harap ng isa pang dokumento, matatatapos na ang lahat. "Ma'am Cassandra?" Napapitlag siya sa boses ng abogado, isang lalaking nasa katanghalian ng edad na may walang emosyong mukha. "Okay lang po ba kayo?" Tumango si Cassandra, kahit pakiramdam niya ay babagsak ang kanyang mga luha anumang oras. Hindi siya iiyak. Hindi sa harap ng ibang tao. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng natitirang lakas. Ibinaba niya ang dulo ng ballpen sa papel. Isang mabilis na guhit, isang pirma. Tapos na. Opisyal nang nag-umpisa ang katapusan. Tumayo siya, halos hindi maramdaman ang sariling mga binti. "Salamat po, attorney," sabi niya sa mahinang boses. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang lumabas ng opisina, palayo sa pangalang nilagdaan niya, palayo sa buhay na hindi naman talaga naging kanya. Ang ingay ng kalsada sa Maynila ang sumalubong sa kanya, ang init ng hapon, ang usok mula sa mga sasakyan, ang sigawan ng mga nagtitinda. Sumakay siya sa siksikang jeep, niyakap ang kanyang bag na para bang iyon na lang ang natitirang pag-aari niya sa mundo. 2 taon na rin siyang namumuhay ng ganito, mag-isa, malayo sa anino ng mga Buenaventura. Pagkatapos ng libing ng kanyang lola, umalis siya nang walang paalam. Dala ang kaunting naipon at ang basag niyang puso. Hindi dahil sa nawawalang pag-ibig, kundi dahil sa isang pag-uusap na hindi niya sinasadyang marinig. Isang pag-uusap sa telepono ni Ethan kung saan malinaw na sinabi nito sa kausap, "This marriage is just a burden. I can't wait for this to be over." Ang mga salitang yon ang tumatak sa isip niya. Isang pabigat. Iyon lang ang tingin sa kanya. At tinanggap niya iyon. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, iyon din ang tingin niya sa sarili niya. Pagdating niya sa kanyang maliit na inuupahang apartment, sinalubong siya ng pamilyar na katahimikan. Isang kwarto lang ito na may maliit na banyo at kusina. Masikip. Ngunit ito ang kanyang kanlungan. Inilapag niya ang kanyang bag sa lumang sofa at umupo. Napapikit siya. Pakiramdam niya ay naubos ang lahat ng lakas niya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe. "Your account balance is running low." Napabuntong hininga si Cassandra. Isa na namang problema. Kailangan na talaga niyang makahanap ng bagong trabaho. Agad. Binuksan niya ang kanyang luma at mabagal na laptop. Nag-type siya sa search bar. Hiring. Executive assistant. Urgent. Daan-daang resulta ang lumabas. Nag-scroll siya, binabasa ang bawat kwalifikasyon, ang bawat deskripsyon ng trabaho. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa dami ng pagpipilian.
Ngunit wala ni isa ang tila tama para sa kanya. Pagod na ang kanyang mga mata nang isang pangalan ng kumpanya ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang pangalang pamilyar, isang pangalang kinatakutan niya. Buenaventura Corporation. Napatitig siya sa screen. Position: Executive Assistant to the CEO. Qualifications: at least 2 years of experience, highly organized, can work under pressure. Halos matawa si Cassandra sa kabalintunaan ng lahat. Ang tadhana ba ay pinaglalaruan siya? Sa lahat ng kumpanya sa buong Pilipinas, bakit ito pa? Huwag, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Umiwas ka. Takbo. Pero kailangan mo ng trabaho. Sagot ng isa pa, ang boses ng pangangailangan at desperasyon. Gagamitin mo ang pangalan mo noong dalaga ka. Cassandra Reyes, hindi ka nila makikilala. Nag-aalangan ang kanyang mga daliri habang nilalakbay ang mouse papunta sa profile niya. Nakasave na doon ang kanyang resume. Isang resume na maingat niyang ginawa. Tinatanggal ang anumang bakas ng nakaraang 2 taon. Isang malalim na hininga. Pinindot niya ang attach file. Isa pang malalim na hininga. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa ibabaw ng submit button. Ito na ang katapusan, sabi niya sa sarili kanina. Ngunit marahil, ang bawat katapusan ay isa ring panibagong simula. Kahit na ang simula na yon ay sa lugar na pinilit mong takasan, pinikit niya ang kanyang mga mata. At pinindot ito. Isang maliit na bintana ang lumabas sa screen. Your application has been successfully sent. Malakas na ibinagsak ni Ethan Buenaventura ang telepono sa lalagyan nito. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang malawak at tahimik na opisina sa pinakatuktok ng BGC. Isang pirma lang. Iyon lang ang hinihintay niya. Isang pirma sa isang pirasong papel para formal na matapos ang kasal na hindi naman talaga nagsimula. Pero mag-iisang linggo na, wala pa ring ibinabalita si Attorney Diaz. Sumandal si Ethan sa kanyang mamahaling leather na upuan at iminasahe ang kanyang sentido. Naiinis siya. Hindi siya sanay na naghihintay. Sa mundo niya, ang lahat ay kumikilos ayon sa kanyang utos, sa kanyang oras. Ang pagkaantala na ito ay parang isang maliit na batong bumabara sa perpektong takbo ng kanyang makina. Hindi niya personal na kilala ang babae. Cassandra. Nakita lang niya ito ng 2 beses sa buong buhay niya. Una, sa ospital, sa tabi ng higaan ng matandang nagligtas sa buhay niya. At pangalawa, sa opisina ng huwes, kung saan pareho silang tumugon ng walang emosyon. Pagkatapos noon, naglaho na ito na parang bula. Mas mabuti na rin siguro. Isang obligasyon lang naman ang lahat. Isang utang na loob na kailangan niyang bayaran. At ngayong malapit na itong matapos, bakit tila bumabagal pa? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir? Pumasok si Mendoza, ang pinuno ng kanilang HR department. May dalang isang folder. Ito na po ang listahan ng mga shortlisted candidates para sa posisyon ng executive assistant. Kinuha ni Ethan ang folder at binuklat ito nang walang gana. Mga litrato ng mga babaeng may perpektong ngiti at mga resume na puno ng mga kahanga-hangang nagawa. Pero para sa kanya, pare-pareho lang ang mga ito. Parang mga robot na sinanay para maging perpekto. Wala na bang iba? Tanong niya. Isinasara ang folder at ibinabalik ito kay Mendoza. Ayoko ng ganito. Kailangan ko ng assistant, hindi ng beauty queen na marunong mag-type. Nagkamot ng ulo si Mendoza, halatang kinakabahan. Sir, sila na po ang pinakamagagaling sa lahat ng nag-apply. Pero may isa pa po. Hindi ko sana isasama kasi medyo simple lang ang kanyang background. Ipakita mo sa akin. Nag-aalangang iniabot ni Mendoza ang isang pirasong papel. Isang resume na walang litrato. Simple lang ang pagkaka-format. Pero ang pangalan sa itaas ang nagpatigil kay Ethan.
Cassandra Reyes. Umalingaw-ngaw ang pangalang yon sa isang sulok ng kanyang isip. Cassandra, pamilyar. Ngunit ang apelyido ay iba. Reyes, bakit pamilyar ang pangalan na to? Tanong niya, nakakunot ang noo. Baka po sa dati ninyong mga business dealings, sir. Maganda po ang record niya sa dati niyang pinapasukan. Small company lang po, pero maganda ang feedback. Pinag-aralan ni Ethan ang papel. Walang espesyal, walang anumang bagay na dapat makakuha ng kanyang atensyon, pero may kung anong nag-uudyok sa kanya. Isang kuryosidad na hindi niya maipaliwanag. Tawagan mo siya. Utos ni Ethan. Gusto ko siyang makausap. Ngayon. Makalipas ang isang oras, muling kumatok si Mendoza sa pinto. Sir, nandito na po si Miss Reyes. Papasukin mo siya. Tumayo si Ethan at humarap sa malaking bintanang salamin. Tanaw ang buong syudad sa ibaba. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang mahinang tunog ng mga takong sa sahig. Humarap siya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha ng babaeng nagmamay-ari ng pangalang Cassandra Reyes. Simple lang ang suot nito. Isang puting blouse at itim na slacks. Walang kolorete sa mukha maliban sa manipis na lipstick. Nakatali ang buhok niya sa isang maayos na bond. Pero ang mga mata nito, may kung anong bigat sa mga yon. Isang uri ng kalungkutan na pilit itinatago sa likod ng isang determinadong tingin. Good afternoon, sir, sabi nito. Ang boses, mahinahon, ngunit matatag. Muli, naramdaman ni Ethan ang pamilyar na pakiramdam. Ang boses na yon, narinig na ba niya dati? Miss Reyes, sagot niya. Bumalik sa kanyang upuan at sinenyasan itong umupo. Your resume is simple, but Mr. Mendoza insists you're good. I do my best to be, sir, sagot nito. Hindi natitinag sa kanyang medyo masungit na tono. Sinimulan ni Ethan ang interview. Naghagis siya ng mga mahihirap na tanong, mga sitwasyon na idinisenyo para subukin ang kakayahan ng isang aplikante. Ngunit sa bawat tanong, may handang sagot si Cassandra Reyes. Matalino, mabilis mag-isip, at hindi nagpapadala sa pressure. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalong lumalalim ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ni Ethan. Parang nakikipag-usap siya sa isang multo mula sa nakaraan. Isang pamilyar na estranghera. Hindi niya napigilan ang sarili. Itinigil niya ang mga tanong tungkol sa trabaho. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Why do you need this job, Miss Reyes? Natigilan ito sa biglaang pagbabago ng tanong. Nakita ni Ethan ang isang kislap ng pagkataranta sa mga mata nito bago ito muling naging kalmado. I'm starting over, sir, sagot nito sa mahinang boses. And I need a place to begin. Ang mga salitang yon ay tumama kay Ethan. Starting over. Tumango siya. Kahit hindi niya maintindihan kung bakit tila naintindihan niya ang bigat sa likod ng mga salitang yon. Okay, that's all. We'll call you, sabi niya. Formal na tinatapos ang interview. Tumayo si Cassandra Reyes, nagpasalamat at lumabas ng opisina. Naiwan si Ethan na nakatitig sa saradong pinto. Naguguluhan, interesado. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kinuha niya ang intercom. Mendoza. Yes, sir. Hire her. Po? Si Miss Reyes po, sir. You heard me? Sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay pinal at walang pag-aalinlangan. I want her to start on Monday. Sa maliit na apartment sa kabilang dako ng syudad, naghahanda si Cassandra ng isang tasang instant noodles nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Good afternoon. May I speak with Miss Cassandra Reyes? Speaking. This is from the HR department of Buenaventura Corporation. We are pleased to inform you that you have been hired for the position of Executive Assistant to the CEO. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal. Nabitawan ni Cassandra ang hawak niyang baso. Nabasag ito sa sahig.
Kasabay ng bigla ang pagguho ng tahimik na mundong pilit niyang itinatayo. Nakatayo si Cassandra sa harap ng isang higanteng gusali na gawa sa salamin at bakal na para bang tumutusok sa kalangitan. Buenaventura Corporation. Ang pangalan ay nakaukit sa malalaking titik na pilak na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Pakiramdam niya ay lalamunin siya ng buo. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila kinakapos sa kanyang lalamunan. Kaya mo to? Cassandra Reyes, sabi niya sa sarili. Hindi Cassandra Alcantara Buenaventura. Iyon ay isang multo, isang pangalan sa isang pirasong papel na malapit ng maging abo. Ngayon, siya si Cassandra Reyes, isang ordinaryong aplikante, isang profesional. Pumasok siya sa loob. Ang lamig ng aircon ay biglaang yumakap sa kanyang balat na pinagpapawisan. Ang sahig ay sobrang kintab na halos makita na niya ang kanyang refleksyon. Ang lahat ng tao sa paligid niya ay abala. May kumpiyansa sa bawat hakbang. Suot ang mga mamahaling damit. Para siyang isang langgam na napadpad sa pugad ng mga agila. Nagpunta siya sa banyo bago umakyat sa opisina ng CEO. Humarap siya sa salamin. Nakita niya ang takot sa sarili niyang mga mata. Hindi ka pwedeng magkamali. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Huwag kang titingin sa mga mata niya. Trabaho lang. Isipin mo ang bayarin sa upa. Isipin mo ang laman ng wallet mo. Trabaho lang. Inayos niya ang kanyang blouse, pinakalma ang sarili, at lumabas na may bagong determinasyon sa kanyang mukha. Ang opisina na ng CEO ay nasa pinakatuktok na palapag. Ang sekretarya sa labas ay ngumiti sa kanya ng propesyonal. Ngunit ang mga mata nito ay mapanuri. Miss Reyes, he's waiting for you. Tumango si Cassandra at dahan-dahang binuksan ang malaking pinto na gawa sa kahoy. At doon, nakita niya siya, si Ethan Buenaventura. Nakatayo, nakatalikod, nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa kanyang bintana. Kahit nakatalikod, ramdam ni Cassandra ang kapangyarihan na bumabalot dito. Nang humarap ito, naramdaman niya ang paghinto ng kanyang paghinga. 2 taon, ngunit walang nagbago. Ang matalim na mga mata, ang perpektong linya ng kanyang panga, ang seryosong ekspresyon na tila hindi marunong ngumiti. Good morning, sir, sabi ni Cassandra. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Hindi ito sumagot. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang specimen sa ilalim ng mikroskopyo. Doon ang mesa mo, sabi nito sa malamig na boses. Itinuturo ang isang eleganteng mesa sa gilid ng opisina. Ayokong nakakakita ng kalat, ayoko ng maingay, at higit sa lahat, ayoko ng mga pagkakamali. Masusunod po, sir. Ang buong umaga ay isang pagsubok ng apoy. Inilibing ni Cassandra ang sarili sa trabaho. Inayos niya ang schedule ni Ethan. Sinagot niya ang mga tawag. Nag-type siya ng mga email. Ginawa niya ang lahat para maging abala, para hindi magkaroon ng pagkakataong mag-isip. Tanghali na nang bigla itong magsalita. Reyes. Napatingala siya. Sir? Inilapag nito ang isang makapal na folder sa kanyang mesa. Financial reports. Merger with the Psy Corporation. I need a 3-page summary. Now, I'll give you 1 hour. Napatingin si Cassandra sa folder. Daan-daang pahina. Puno ng mga numero at technical na jargon. 1 oras? Imposible. Pero hindi siya nagreklamo. Tumango lang siya. Yes, sir. Nang umalis si Ethan para sa lunch meeting nito, halos liparin niya ang mga pahina. Nakafocus siya ng husto. Ang buong mundo sa paligid niya ay naglaho. Tanging siya at ang mga numero. Nang bumalik si Ethan, eksaktong 1 oras ang nakalipas. Iniabot ni Cassandra ang 3 pahinang summary, sariwa mula sa printer. Kinuha ito ni Ethan, binasa ng mabilis. Ang mga mata nito ay gumagalaw. Sinusuri ang bawat salita. Hindi nagbago ang ekspresyon nito, pero hindi rin ito ibinalik para ipaulit. Isinilid lang nito ang papel sa briefcase. Para kay Cassandra, sapat na yon. Nakahinga siya ng maluwag. Hapon na,
Habang nagtitimpla siya ng kape para kay Ethan, isang empleyado mula sa kabilang departamento ang nagmamadaling dumaan at nabangga siya. Natapon ang mainit na kape, diretso sa puting-puting damit ni Ethan na kadarating lang. "Oh my God!" Sigaw ng nakabangga sa kanya. Bago nagmamadaling umalis, nanigas si Cassandra sa kanyang kinatatayuan. Ang maitim na likido ay kumakalat sa dibdib ng mamahaling damit ni Ethan. "I'm so sorry, sir. Hindi ko po sinasadya," sabi niya. Nanginginig ang boses. Kumuha siya ng tissue at, sa sobrang pagkataranta, sinubukan niyang punasan ang mantsa. Ang kanyang kamay ay dumampi sa dibdib nito. Naramdaman niya ang init ng balat nito sa ilalim ng basang tela. Naramdaman din niya ang malakas na tibok ng puso nito. O baka puso niya yon? Biglang hinawakan ni Ethan ang kanyang pulsuhan para pigilan siya. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at malamig. Nagkatitigan sila. Ilang pulgada lang ang layo ng kanilang mga mukha. Nakita ni Cassandra ang pagkainis sa mga mata nito. Ngunit sa ilalim noon, may nakita siyang iba. Isang kislap. Pagkalito? "It's just a shirt, Miss Reyes," sabi nito sa mababang boses, binitawan ang kanyang kamay. "Get back to work." Tumalikod ito at pumasok sa pribadong banyo sa loob ng opisina. Naiwan si Cassandra na nakatayo doon, nanginginig. Ang puso niya ay kumakarera na parang sasabog. Nang matapos ang araw, pagod na pagod si Cassandra. Inayos na niya ang kanyang mga gamit, handa nang umuwi. Lumabas si Ethan mula sa kanyang opisina, suot ang isang bagong damit. Akala ni Cassandra ay didiretso na ito palabas, ngunit huminto ito sa harap ng kanyang mesa. Kinuha nito ang summary na ginawa niya kanina. Tinitigan itong muli. "For a first day?" sabi nito. Hindi nakatingin sa kanya. "You did better than I expected." Pagkatapos ay naglakad na ito palayo. Iniwan si Cassandra na natulala. Isang papuri, isang maliit, halos pilit na papuri. Pero mula kay Ethan Buenaventura, iyon ay parang isang malaking tagumpay. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marahil, hindi naman pala ito impyerno. Marahil, kakayanin niya. Habang nag-aayos si Ethan sa loob ng kanyang kotse, tumunog ang kanyang cellphone, isang email notification mula kay Attorney Diaz. Subject: Ari, Buenaventura annulment. Binuksan niya ito. May naka-attach na file, isang PDF, ang divorce papers. Binuksan niya ang file at nag-scroll pababa sa huling pahina, kung saan dapat naroon ang pirma, at naroon nga. Isang pamilyar, ngunit ngayon ay tila kakaibang sulat kamay. Cassandra Alcantara Buenaventura. Napatitig siya sa pirma. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Mula sa parking lot, tanaw niya ang bintana ng kanyang opisina sa itaas. Isang ilaw na lang ang nakabukas, ang ilaw sa mesa ng kanyang bagong assistant. Si Cassandra Reyes, 2 pangalan, isang pirma, isang mukha. Ang mga piraso ay dahan-dahang nagkadugtong sa kanyang isipan, bumubuo ng isang imposible ngunit hindi maikakailang larawan. Hindi mapakali si Ethan. Maghapon siyang nakaupo sa kanyang opisina, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Tinitingnan niya ang babaeng abala sa kanyang mesa sa kabilang dako ng silid. Si Cassandra Reyes, si Cassandra Alcantara Buenaventura. Posible ba? Isang malaking kalokohan. O baka naman nagkakamali lang siya ng basa sa mga pangyayari. Isang malaking koinsidensya? Pero sa mundo ni Ethan Buenaventura, walang lugar ang koinsidensya. Ang lahat ay may dahilan. Pinagmasdan niya ito. Ang paraan ng pagtipa nito sa keyboard, mabilis at tiyak. Ang paraan ng pagsagot nito sa telepono, kalmado at propesyonal. Walang bahid ng pagkakakilanlan. Walang anumang senyales na nagpapahiwatig na sila ay higit pa sa mag-amo. Pero ang mga mata nito, sa tuwing nagtatama ang kanilang paningin, nakikita niya ulit iyon. Ang bigat. Ang lungkot na pilit itinatago. Ang parehong mga matang nakita niya sa ospital
2 taon na ang nakalipas. Kailangan niyang makasiguro. 5:00 ng hapon, nagsimula ng magligpit ng gamit ang mga empleyado. Nagligpit na rin si Cassandra. "Reyes," tawag ni Ethan. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang computer. "Yes, sir?" "May kailangan pa tayong tapusin. Isang urgent proposal. Mag-overtime ka." Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pag-aalinlangan nito. Isang mabilis na pag-aatubili bago ito tumango. "Okay po, sir." Nang sila na lang dalawa ang naiwan sa buong palapag, ang katahimikan ay tila mas naging makahulugan. Tanging ang tunog ng kanilang mga keyboard ang maririnig. Lumipas ang 2 oras. Ginutom si Ethan, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa tensyon. "Mag-order ka ng pagkain," sabi niya. "Kahit ano." Nag-order si Cassandra ng 2 box ng pizza at 2 lata ng soda. Inilatag niya ito sa conference table. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng opisina, habang kumakain sila sa katahimikan, naramdaman ni Ethan ang pagbabago ng hangin. Hindi na ito opisina. Para itong isang entablado kung saan sila lang ang artista. Pinagmasdan niya itong kumain. Simple lang, walang arte. May kaunting mantsa ng sauce sa gilid ng labi nito, ngunit tila hindi nito namamalayan. Isang hindi maipaliwanag na pagnanasa ang biglang kumurot sa kanyang dibdib. Ang pagnanasang abutin ng isang tissue at punasan yon para sa kanya. Pinigilan niya ang sarili. "Ano ang kwento mo, Miss Reyes?" Tanong niya. Sinisubukang basagin ang katahimikan. Natigilan ito. Hawak ang isang slice ng pizza. "Po? Ang sabi mo, you're starting over." Mula saan? Nakita ni Ethan ang pagbaba at pagtaas ng dibdib nito, tanda ng isang malalim na paghinga. "Mula sa isang buhay na hindi po para sa akin, sir." Maikli ang sagot. Matipid. Pero puno ng kahulugan. Pagkatapos nilang kumain, bumalik sila sa trabaho. Maya-maya napansin ni Ethan na hindi na gumagalaw si Cassandra. Nakatayo ito sa harap ng malaking bintanang salamin, nakatanaw sa mga kumikinang na ilaw ng syudad sa ibaba. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang mukhang pagod at malungkot. Sa sandaling iyon, hindi siya si Miss Reyes, ang mahusay na assistant. Siya ay si Cassandra lang. Isang babaeng may pasan na hindi nakikita ng iba. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ethan ang kagustuhang lapitan ito at tanungin, "Ano ang iniisip mo?" Ngunit hindi niya ginawa. Kinabukasan, sabay silang pumasok sa elevator mula sa parking lot. Maaga pa kaya, wala pang gaanong tao. Ngunit sa ika-5 palapag, bumukas ang pinto at isang buong grupo ng mga empleyado ang pumasok, nagsisiksikan. Naitulak si Cassandra palapit sa kanya. Ang kanilang mga braso ay nagdikit. Ang kanyang likod ay halos nakasandal na sa kanyang dibdib at naamoy niya ito. Isang pamilyar na amoy. Amoy ng bulaklak na may halong tamis. Hindi ito isang mamahaling pabango. Ito ay simple lang, malinis. Ang parehong amoy na naamoy niya sa kwarto ng ospital noon nang una niya itong makita. Ang amoy na kumapit sa kanyang isipan, isang alaalang hindi niya namalayang tinatago pala niya. Iyon na. Ang huling piraso. Huminto ang elevator sa kanilang palapag. Lumabas ang mga tao. Lumabas din si Cassandra. Tila nagmamadaling lumayo sa kanya. Sumunod si Ethan. Ang kanyang mga pagdududa ay naglaho na, napalitan ng isang kakaibang katiyakan. Habang naglalakad si Cassandra papunta sa kanyang mesa, tinawag niya ito sa mahinahong boses. "Miss Reyes." Huminto ito at lumingon. Ang mga mata nito ay nagtatanong. Naglakad si Ethan palapit. Pinanatili ang isang kaswal na ekspresyon sa kanyang mukha, kahit na ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Huminto siya sa harap nito. "May itatanong lang sana ako," sabi niya. "Ano po iyon, sir?" Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, hinahanap ang anumang bakas ng pagkukunwari. "Nagkita na ba tayo dati?" Ang puso ni Cassandra
ay tila huminto sa pagtibok. Ang tanong ni Ethan ay parang isang bombang sumabog sa harap ni Cassandra. Nagkita na ba tayo dati? Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na tila naririnig na niya ito sa kanyang mga tainga. Ito na. Ito na ang katapusan ng kanyang pagkukunwari. Hindi po, sir. Nauutal niyang sagot. Pilit na iniiwas ang kanyang mga mata. Siguro po ay kamukha ko lang ang dati ninyong kakilala. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ni Ethan. Hindi ito naniwala. May sasabihin pa sana ito nang biglang tumunog ang telepono sa mesa ni Cassandra. Isang direktang linya para sa CEO. Para iyong isang himala. Isang anghel na nagligtas sa kanya. "Excuse me, sir," sabi niya. Halos takbuhin ang kanyang mesa para sagutin ang tawag. "Office of the CEO, good morning." Habang nakikipag-usap siya sa telepono, naramdaman niya ang matalim na titig ni Ethan sa kanyang likuran. Hindi ito umaalis. Naghihintay. Nang ibaba niya ang telepono, humarap siya at nakitang nakatayo pa rin ito roon. "Sir, tawag po mula sa—" "I know," putol ni Ethan sa kanya. Ang boses ay seryoso. "Cancel my morning meetings. May bigla ang darating." Pagkasabi noon, tumalikod na ito at pumasok sa kanyang opisina. Isinara ang pinto nang may kaunting diin. Naiwan si Cassandra na nanginginig ang mga tuhod. Nakaligtas siya. Sa ngayon. Pero alam niya, hindi pa tapos ang laban. Mas lalo lang itong naging alerto. Makalipas ang 1 oras, habang abala si Cassandra sa pag-reschedule ng mga appointment ni Ethan, bumukas ang pinto ng elevator at isang babae ang lumabas. Parang huminto ang oras. Ang babae ay larawan ng karangyaan. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang damit na bumabagay sa perpekto nitong hubog. Ang kanyang buhok ay alon-alon na nakalugay. Ang kanyang muka ay perpektong naka-makeup. Naglalakad ito na para bang sa kanya ang buong gusali. Diretso itong naglakad papunta sa direksyon nila. Ang tunog ng kanyang mga stiletto ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sahig. Ngumiti ito. Isang matamis ngunit tila may lason ng ngiti. Nang makita si Ethan, nakalalabas lang ng opisina. "Ethan, darling!" sabi nito sa isang malambing na boses naririnig sa buong palapag. Napatigil si Cassandra. Ang paraan ng pagbigkas nito sa pangalan ni Ethan. Napaka-personal, napaka-posesibo. Nakita ni Cassandra ang pagtiim ng bagang ni Ethan. Halatang hindi ito natuwa sa biglaang pagdating ng bisita. "Isabella," sabi ni Ethan. Ang boses ay formal at malamig. "What are you doing here?" "Business, of course," sagot ng babae, si Isabella, habang nilalapitan si Ethan at binibigyan ito ng isang halik sa pisngi na halatang pilit iniiwasan ng lalaki. "And maybe a little bit of pleasure." Ang mga mata ni Isabella ay lumingon at napadako kay Cassandra. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, isang mapanuring tingin na nagparamdam kay Cassandra na para siyang isang basahan. "And who is this?" tanong ni Isabella. Ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Your new pet?" Bago pa makasagot si Ethan, nagsalita si Cassandra. Pinanatiling profesional ang kanyang boses. "Cassandra Reyes po, ma'am. Executive Assistant to Mr. Buenaventura." "Oh, I see." Ngumiti si Isabella. "Well, Cassandra Reyes, kindly get us some coffee. Black for me. Ethan still takes his with 1 sugar, right, darling?" Hindi na niya hinintay ang sagot. Hinila niya si Ethan papasok sa opisina nito na parang pag-aari niya ito. Naiwan si Cassandra na nakakuyom ang mga palad. Isang damdamin ang biglang umusbong sa kanyang dibdib. Inis at isang bagay na hindi niya inaasahan, pagseselos. Nang dalhin niya ang kape, dahan-dahan niyang inilapag ito sa mesa. Nakita niya kung paano umupo si Isabella sa upuan na kaharap ni Ethan. Ang isang binti ay nakapatong sa isa, puno ng kumpiyansa. Paglabas niya,
Hindi niya sinasadyang maiwan na bahagyang nakaawang ang pinto. Sapat lang para marinig ang pinag-uusapan nila. Ano ba talagang kailangan mo, Isabella? Narinig niyang tanong ni Ethan. Ang boses ay puno ng pagkainip. I told you, I represent a group of investors. We're interested in your new project. Pero para maging matagumpay ito, kailangan natin ng tiwala sa isa't isa. A clean slate, sagot ni Isabella. We have nothing to talk about, lalo na ang nakaraan. Oh, darling, tumawa si Isabella. Ang nakaraan ang humubog sa kung sino tayo ngayon. Ayaw mo naman sigurong maulit ang mga pagkakamali noon, hindi ba? Isang matinding kaba ang naramdaman ni Cassandra. Anong pagkakamali? Anong nakaraan? Mabilis siyang lumayo sa pinto. Nagtungo siya sa banyo para maghilamos at pakalmahin ang sarili. Nang humarap siya sa salamin, nakita niya ang isang babaeng litong-lito at natatakot. Sino si Isabella? At ano ang tunay niyang pakay? Biglang bumukas ang pinto ng banyo at pumasok si Isabella. Nagulat si Cassandra. Ngumiti si Isabella. Kinuha ang kanyang lipstick at nag-retouch habang nakatingin sa refleksyon ni Cassandra sa salamin. Alam mo, panimula ni Isabella, dito sa mundo ng mga Buenaventura, maraming basurang kailangang itapon. Nagkunwari si Cassandra na walang narinig. Kumuha siya ng paper towel para tuyuin ang kanyang mga kamay. Kaya kung ako sa'yo, pagpapatuloy ni Isabella, habang naglalakad palapit kay Cassandra, mag-iingat ako sa bawat hakbang ko. Bigla niyang sinadyang mabitawan ang kanyang baso ng tubig at tumalsik ang malamig na likido sa blouse ni Cassandra. Oops, sorry, sabi ni Isabella. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. My hand slipped. Siguro dahil sa'yo. Masyado ka kasing ordinaryo. Hindi ka bagay sa lugar na to. Tinitigan ni Cassandra si Isabella. Ang galit ay nagsisimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Ngunit pinigilan niya ito. Mag-ingat ka sa inaapakan mo, bulong ni Isabella. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Baka hindi mo alam, assistant ka lang dito. Pagkasabi noon, tumalikod na si Isabella at lumabas. Iniwan si Cassandra na basang-basa ang damit at nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Nang makalabas ng banyo, ang matamis na ngiti ni Isabella ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at puno ng pagkasuklam na ekspresyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nag-dial ng isang numero. Hindi niya ito tinawagan. Nag-type siya ng isang mensahe. Lahat ay umaayon sa plano. Ang paon ay nasa pwesto na. Pinindot niya ang send. Ang gabi ay puno ng pekeng ng ngiti at mahihinang tawanan. Isang malaking event para sa anibersaryo ng Buenaventura Corporation. Lahat ng importanteng tao sa mundo ng negosyo ay naroroon, nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Mula sa kanyang pwesto sa gilid, pinagmamasdan ni Ethan ang lahat. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging bumabalik sa isang tao, kay Cassandra. Suot ang isang simpleng itim na bestida na ipinahiram lang sa kanya ng HR department. Si Cassandra ay tila isang anino sa gitna ng karangyaan. Trabaho niya ngayong gabi ang siguraduhing maayos ang lahat para kay Ethan. Ngunit para kay Ethan, ang presensya nito ay isang malaking palaisipan na hindi niya malutas. Nakita niya kung paano lumapit si Isabella kay Cassandra. May dalang-dalawang baso ng champagne. Ibinigay ang isa kay Cassandra na pilit namang tumatanggi. Oh, come on, Miss Reyes. Don't be a killjoy. Narinig ni Ethan na sabi ni Isabella. Sapat na ang lakas para marinig ng mga taong malapit sa kanila. One drink won't hurt? O baka naman hindi ka sanay sa ganitong klaseng inumin? Ang mga salita ay tila matamis. Ngunit ang lason ay malinaw na naramdaman ni Ethan. Isang paraan para ipahiya si Cassandra sa harap ng lahat. Nakita niya ang pamumula ng pisngi ni Cassandra. Hindi po kasi ako umiinom, ma'am. Talaga? Bakit? May itinatago ka ba? Pagpapatuloy ni Isabella, ang kanyang mga mata ay nang aasar. Saan ka ba galing? Anong pamilya mo? It's always fascinating to know the background of people who work their way up from
Well, ang bawat tanong ay parang isang karayom na tumutusok hindi lang kay Cassandra, kundi pati na rin kay Ethan. Galit. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Galit kay Isabela sa pagiging malupit nito, at galit sa sarili dahil hinayaan niyang mangyari ito. Hahakbang na sana siya para pigilan ito nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa pagkakayuko ni Cassandra para iwasan ang mga mapanuring mata ng mga tao, isang manipis na silver na kwintas ang lumabas mula sa ilalim ng kanyang damit. Isang simpleng kwintas na may maliit na pendant na hugis araw. Parang isang kidlat na gumuhit sa isip ni Ethan. Ang kwintas. Biglang bumalik ang isang alaala. Isang imahe na malinaw pa sa kanyang isipan. Nasa ospital siya, sa tabi ng higaan ni Lola Elena. Ang matanda ay nangihina na, ngunit may isang ngangiti sa kanyang mga labi. May kinuha itong isang maliit na kahon mula sa kanyang tabi. Ethan, iho, sabi ng matanda. Ang boses ay halos pabulong na. Binuksan nito ang kahon at ipinakita ang isang simpleng kwintas na silver. Ito ang para sa kaisa-isa kong apo. Simple lang, pero ito ang paborito niya. Ibibigay ko sana sa kanya sa kaarawan niya. Ang pangalan, ang mga mata, ang pabango, at ngayon, ang kwintas. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkasya sa kanilang mga lugar. Isang nakakabinging pagsabog ng katotohanan sa loob ng kanyang isipan. Hindi ito koinsidensya. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang nag-apoy. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis at may determinasyon, naglakad siya diretso papunta kina Isabela at Cassandra. Hindi niya pinansin ang mga taong bumabati sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lang sa dalawa. That's enough, Isabela, sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad at lamig na nagpatigil sa lahat ng nasa paligid. Gulat na napatingin sa kanya si Isabela. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Cassandra, na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng gulat at takot. Walang salitang lumabas sa bibig ni Ethan. Hinawakan niya ang braso ni Cassandra. Hindi mahigpit, ngunit may diin. Isang hawak na nagsasabing, "Sumama ka sa akin." Ngayon na, hinila niya ito palayo sa kumpulan ng mga tao, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa nakakabinging musika. Dinala niya ito sa isang tahimik at madilim na pasilyo na patungo sa fire exit. Binitawan niya ito, hinarap, at isinandal sa pader, ikinulong sa pagitan ng kanyang mga braso. Nanginginig si Cassandra. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng dim light. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. "Sir, ano pong..." "Tumigil ka," putol niya. Ang boses niya ay mababa at puno ng pinaghalong emosyon na hindi niya na kayang kontrolin. Galit, pagkagulat, at isang bagay na parang sakit. Hinawakan niya ang baba nito. Dahan-dahan ngunit pilit na itinaas para magtama ang kanilang mga mata. 2 taon, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat. 2 taon kang nagtago, 2 taon mo akong pinaniwala. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito. Tinitigan niya ito ng diretsyo. Hinayaan ang lahat ng katotohanang natuklasan niya na lumabas sa isang pangalan. Cassandra Alcantara, Buenaventura. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito. Tapos na ang laro. Ang mga salita ni Ethan ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Cassandra mula sa isang masamang panaginip. Tapos na ang laro. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang pader na 2 taon niyang itinatayo para itago ang kanyang tunay na pagkatao ay biglang nawasak at naiwan siyang nakahubad at walang kalaban-laban sa harap ng lalaking pinilit niyang takasan. Ang unang pumasok sa isip niya ay tumakbo. Muli. "Magre-resign na po ako," sabi niya sa nanginginig na boses, sinusubukang kumawala mula sa pagkakasandal sa pader. "Bukas na bukas din po,"
Hindi. Ang sagot ni Ethan ay mabilis at pinal. Hindi ito gumalaw. Ang kanyang mga braso ay nanatiling nakaharang, isang matibay na kulungan. Hindi ka aalis. Pagpapatuloy nito, ang boses ay mas kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong panganib. Hindi ganoon kadali. Pero alam niyo na po, desperado niyang sabi. Wala na akong dahilan para manatili pa dito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ethan. Wala. Sa tingin ko, ngayon ka palang nagkakaroon ng tunay na dahilan. Lumayo ito ng isang hakbang, binibigyan siya ng espasyong huminga. Ngunit ang mga mata nito ay hindi pa rin umaalis sa kanya, para siyang isang hayop na nasukol. Babalik tayo sa loob, sabi ni Ethan. Aarte kang parang walang nangyari. Bukas, sa opisina, hihintayin mo ako. Doon natin ito pag-uusapan. Walang nagawa si Cassandra kundi tumango. Ang awtoridad sa boses nito ay hindi matatanggihan. Kinabukasan, pumasok si Cassandra sa opisina na parang isang kriminal na naglalakad, papunta sa kanyang sentensya. Inaasahan niyang sisigawan siya, ipapahiya o tatanggalin sa trabaho. Pero iba ang nangyari. Pagpasok niya, nakaupo si Ethan sa kanyang mesa na para bang isang ordinaryong araw lang. Good morning, Miss Reyes. Bati nito, may diin sa Reyes. Bring me my coffee. Sinunod niya ito nang walang imik. Nang ilapag niya ang kape sa mesa nito, inaasahan na niyang magsisimula na ang pagtutuos. Ngunit ngumiti lang ito. Isang ngiti na hindi abot sa mga mata. May bagong kasunduan, panimula ni Ethan. Sumandal sa kanyang upuan. Mananatili ka bilang assistant ko. Itutuloy natin ang palabas na ito. Bakit? Nalilitong tanong ni Cassandra. Dahil kay Isabella, sagot ni Ethan. Nakita mo kung paano siya umasta. May kailangan siya sa akin at gagamitin niya ang lahat para makuha iyon. Ang pagkatao mo, ang sikreto natin, iyan ang pinakamalaking alas na hawak niya laban sa akin. Pero kung ipapakita nating wala tayong pakialam, kung ipapakita nating masaya tayo sa kung anong meron tayo ngayon, mawawalan siya ng kapangyarihan. Anong meron tayo ngayon? Ako ang boss mo, sabi ni Ethan. At ikaw ang assistant ko na unti-unti kong nagugustuhan. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Ano? Iyon ang laro, Cassandra. Sabi ni Ethan tumayo at lumapit sa kanya. Aarte tayong may namamagitan sa atin dito sa opisina. Sa harap ng lahat, lalo na sa harap ni Isabella. Hahayaan nating isipin niya na nahuhulog ako sa'yo, hindi bilang asawa ko, kundi bilang si Cassandra Reyes. Titingnan natin kung ano ang gagawin niya. Para itong isang masamang biro, isang nakakabaliw na plano, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Ethan, alam niyang seryoso ito. At doon nagsimula ang laro ng puso. Ang mga sumunod na araw ay isang nakakalitong pagtatanghal. Sa harap ng ibang tao, si Ethan ay naging isang boss na biglang naging sobrang maalaga. Sa isang meeting, habang nagpe-present si Cassandra, bigla itong nagsalita. Magaling, Miss Reyes. Very impressive. We should discuss this further over dinner. Ang lahat sa meeting room ay natigilan, lalo na si Isabella na naroroon din. Nakita ni Cassandra ang nag-aapoy na galit sa mga mata nito. Minsan, kapag nag-aabot sila ng dokumento, sinasadya ni Ethan na hawakan ang kanyang mga daliri. Pinapatagal ang pagkakadikit ng kanilang mga balat. Nagpapadala ito ng mga mensahe sa gabi na may kunwaring tanong tungkol sa trabaho, pero laging nagtatapos sa, kumain ka na ba? O magpahinga ka na? Bawat kilos, bawat salita ay isang kalkuladong galaw sa kanilang laro. Nalilito si Cassandra. Hindi niya alam kung saan nagtatapos ang pag-arte at kung saan nagsisimula ang totoo. Dahil sa kabila ng lahat, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabago sa sarili niya. Ang puso niyang matagal nang natutulog ay nagsisimula ng gumising.
Ang bawat kunwaring pagtingin ni Ethan ay nagdudulot ng isang tunay na kilig. Isang gabi, pinilit silang mag-overtime muli. Sila na lang ang tao sa opisina. Tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng ulan sa labas ng bintana. Nakatayo si Cassandra, nag-aayos ng mga papeles nang biglang lumapit si Ethan sa likuran niya. "Pagod ka na ba?" Tanong nito sa mababang boses, malapit sa kanyang tainga. Naramdaman ni Cassandra ang pag-init ng kanyang batok. Hindi siya makagalaw. Dahan-dahang inalis ni Ethan ang ilang hibla ng buhok na nakaharang sa kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri ay malambot at mainit. "Ethan." Bulong niya, ang pangalan nito ay kusa na lang lumabas sa kanyang mga labi. "Shh," sabi nito. "Baka may makarinig. Baka isipin nilang totoo na ang lahat ng ito." At sa sandaling iyon, sa ilalim ng dim light ng opisina, sa saliw ng pagpatak ng ulan, dahan-dahan nitong inilapit ang mukha nito sa kanya. Nakapikit na si Cassandra, naghihintay. Hindi nila alam, mula sa bahagyang nakaawang na pinto ng opisina, isang anino ang nakatayo. Si Isabela. Hawak ang kanyang cellphone. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang telepono, itinutok sa dalawa. Isang mabilis na pag-click, isang flash na hindi nila napansin. Nakuha na niya ang kailangan niya. Ang halik ay hindi dumating. Sa huling sandali, lumayo si Ethan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang damdaming hindi mabasa ni Cassandra. Pangaasar ba? O pagsisisi? "Umuwi ka na, Miss Reyes," sabi nito sa formal na boses na para bang ang sandaling iyon ay hindi kailanman nangyari. Tapos na ang trabaho natin para sa araw na ito. Tumalikod ito at bumalik sa kanyang mesa. Iniwan si Cassandra na nakatayo doon, litong-lito at basag ang puso sa isang bagay na hindi naman dapat buo. Kinabukasan, gumising si Ethan sa sunod-sunod na pagring ng kanyang cellphone. Mga tawag mula sa kanyang ama, sa mga miyembro ng board, sa kanyang abogado. Binuksan niya ang kanyang telepono at bumungad sa kanya ang 12 ng mensahe. Lahat ay may iisang link. Nang buksan niya ang link, ang dugo sa kanyang katawan ay tila na gelo. Isang malaking headline mula sa isang sikat na online gossip site. CEO Scandal. Ethan Buenaventura, nahuling nakikipagrelasyon sa sariling assistant. Habang lihim na nakikipag-divorce sa kanyang misteryosong asawa. At sa ilalim ng headline, naroon ang isang malinaw na litrato. Ang litratong kinunan ni Isabela kagabi. Ang anggulo ay perpekto. Mukha silang maghahalikan, isang eksenang puno ng ipinagbabawal na pagnanasa. Pero hindi iyon ang pinakamasama. Sa ibaba ng litrato, may isa pang larawan. Isang nascan na kopya ng isang dokumento. Ang kanilang divorce papers na may malinaw na pangalan. Ethan Buenaventura at Cassandra Alcantara Buenaventura. Isang perpektong bagyo. Isang eskandalong idinisenyo para wasakin siya. Agad na bumagsak ang stock market value ng Buenaventura Corporation. Ang kanilang pangalan na iningatan ng kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyon ay biglang naging putik. Pagdating ni Ethan sa opisina, para itong isang war zone. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagring. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakita niya si Cassandra. Nakatayo sa tabi ng kanyang mesa, namumutla. Ang mga mata ay puno ng takot. Siya ang sentro ng lahat ng tingin. Ang bawat bulong ay tungkol sa kanya. Ang kapal ng mukha niya. Ahas! Ginayuman niya siguro si Sir Ethan. Lumapit si Ethan, hindi pinapansin ang mga bulungan. "Cassandra, umalis na po ako, sir," sabi nito. Ang boses ay basag. Hindi ito makatingin sa kanya. "Hindi ko na po kaya." Bago pa siya makasagot, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Sa loob ng conference room, hinarap ni Ethan ang galit ng buong board. Kasama na ang kanyang sariling ama.
Ano itong kahihiyan na ito, Ethan? Sigaw ng kanyang ama. Ibinabato ang isang kopya ng article sa mesa. Pinagkatiwalaan kita at sinira mo ang lahat dahil sa isang babae. Hindi nyo naiintindihan. Ang naiintindihan ko lang ay kailangan mong ayusin to, sabi ng isa sa mga board member. Tanggalin mo ang babaeng yan. Itanggi mo ang lahat. Kung hindi, lahat tayo ay babagsak. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanilang solusyon, isakripisyo si Cassandra. Itapon siya na parang isang basahan para iligtas ang kanilang sarili. Hindi. Hindi niya gagawin iyon. Pagkatapos ng meeting, bumalik siya sa kanyang opisina. Ngunit wala na si Cassandra. Ang kanyang mesa ay malinis na. Walang kahit anong personal na gamit na naiwan. Tanging isang puting sobre. Binuksan niya ito. Isang maikling formal na resignation letter. At sa ilalim nito, nakasuksok ang kanyang company ID. Isang pakiramdam ng pagkawala ang biglang bumalot kay Ethan. Isang pakiramdam na mas matindi pa kaysa sa galit. Hinanap niya ito sa buong gusali. Tinawagan niya ang numero nito, ngunit hindi na ito matawagan. Gabi na nang maisipan niyang puntahan ang address na nasa file nito, ang maliit na apartment. Kumatok siya ng kumatok, ngunit walang sumasagot. Umalis na po siya kaninang hapon, sabi ng isang kapitbahay. Dala lahat ng gamit niya. Mukhang hindi na babalik. Sumakay si Ethan sa kanyang kotse, walang patutunguhan. Ang kanyang cellphone ay patuloy sa pag-ring, ngunit hindi niya ito pinansin. Binuksan niya ang kanyang dashboard at kinuha ang isang bagay na matagal na niyang itinatago roon. Ang divorce papers na may pirma ni Cassandra. Tinitigan niya ang pangalang Cassandra Alcantara Buenaventura. Ang babaeng pinilit niyang kalimutan. Ang babaeng hindi niya sinasadyang mahalin. Ang babaeng nawala sa kanya dahil sa sarili niyang laro. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang kumpanya, ang tiwala ng kanyang pamilya. At si Cassandra. Sa isang sulok ng Maynila, nakasakay si Cassandra sa isang bus na patungo sa probinsya. Walang direksyon. Tanging ang kagustuhang makalayo. Nakatitig siya sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay dahan-dahang naglalaho. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Tapos na. Hindi lang ang laro, kundi ang lahat. Wala nang natira. Ilang araw na ang lumipas. Ang balita tungkol sa iskandalo ay unti-unti nang humuhupa. Napapalitan ng mga bagong tsismis. Ngunit para kay Ethan, ang bawat araw na lumilipas ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang opisina niya ay tila naging isang malaking kulungan. Ang mesang pinagtatrabahuhan dati ni Cassandra ay nananatiling walang laman, isang paalala ng kanyang pagkawala. Isang araw, habang nakatitig siya sa bakanteng upuan, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang kwintas. Ang sabi ni Lola Elena, ibibigay niya iyon sa apo niya sa kaarawan nito. Naalala niya ang sinabi ni Lola Elena noon, tungkol sa kanilang maliit na bahay sa probinsya. Isang lugar kung saan lumaki si Cassandra. Isang lugar na puno ng mga alaala. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at umalis ng walang paalam. Nagmaneho siya ng ilang oras palayo sa magulong syudad patungo sa isang maliit na bayan sa Laguna na nabanggit ng matanda noon nang matagpuan niya ang lumang bahay gabi na. Kabaan na ma? Gawa ito sa kahoy. Simple lang, ngunit napapalibutan ng isang hardin na puno ng mga bulaklak. May isang ilaw na nakabukas mula sa bintana. Bumaba siya ng sasakyan. Bawat hakbang niya palapit sa pinto ay parang isang mabigat na pagsubok. Kumatok siya. Ilang sandali ng katahimikan at pagkatapos ay dahan-dahang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Cassandra. Nakasuot lang ito ng isang simpleng duster. Wala na ang profesional na anyo ni Cassandra Reyes.
Ang naroon ay ang babaeng pagod na may mga matang namumugto sa kaiiyak. Ang gulat sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Ethan, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay mas mahinahon kaysa sa inaasahan niya. Pumasok sila sa loob. Ang sala ay maliit ngunit malinis, puno ng mga lumang litrato. Mga litrato ni Cassandra noong bata pa siya, kasama ang isang masayang matanda, si Lola Elena. Umupo sila sa magkabilang dulo ng isang lumang sofa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Bakit ka nandito? Basag ni Cassandra sa katahimikan. Ang boses ay mahina. Hinahanap kita, sagot ni Ethan. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Cassandra. Para ano? Para sisihin ako sa nangyari? Para sabihing ako ang may kasalanan ng lahat? Hindi. Kung gayon, para saan pa, Ethan? Tapos na ang lahat. Malaya ka na sa pabigat na to, sabi niya. Ang huling salita ay puno ng sakit. Iyon na. Ang mga salitang matagal na niyang kinimkim. Tumingin si Ethan sa kanya, puno ng pagkalito. Pabigat? Anong sinasabi mo? Narinig kita, sabi ni Cassandra. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. 2 taon na ang nakalipas pagkatapos ng libing ni Lola. Kausap mo ang isang kaibigan mo sa telepono. Sinabi mo, "This marriage is just a burden. I can't wait for this to be over." Narinig ko ang lahat. Biglang nagliwanag ang lahat sa isip ni Ethan. Ang biglaang pag-alis nito, ang pag-iwas, ang lahat ng sakit na dinala nito ng mag-isa. Cassandra, sabi ni Ethan, lumipat palapit sa kanya. Sinubukan niyang hawakan ng kamay nito, ngunit umiwas ito. Oo, sinabi ko yon, pero hindi ikaw ang tinutukoy ko. Tumingin ito sa kanya, hindi makapaniwala. Si Mark, ang best friend ko, ang kausap ko noon. Pagpapaliwanag ni Ethan. Ang burden na tinutukoy ko ay ang responsibilidad. Ang bigat ng pangako ko sa lola mo na aalagaan kita, na paliligayahin kita. Natatakot ako, Cassandra. Natatakot ako na baka hindi ko magawa, na baka mabigo ako sa huling habilin niya. Iyon ang pabigat. Hindi ikaw. Kailanman, hindi ikaw. Ang mga luha ni Cassandra ay tuluyan ng bumuhos. 2 taon ng sakit at pagdaramdam na dulot ng isang maling akala. At si Isabella, pagpapatuloy ni Ethan. Siya ang una kong pag-ibig at siya rin ang unang sumira sa puso ko. Iniwan niya ako para sa isang mas mayamang lalaki, kaya ako naging ganito. Malamig. Takot nang magmahal muli, takot nang magtiwala. Sa unang pagkakataon, nakita ni Cassandra ang tunay na Ethan Buenaventura. Hindi ang aroganteng CEO, kundi ang isang lalaking sugatan din tulad niya. Ang laro, sabi ni Ethan, ang boses ay puno ng pagsisisi. Sinimulan ko ang laro para saktan si Isabella, pero sa huli, ikaw ang nasaktan ko at ang sarili ko. Dahil habang ginagawa natin ang palabas na yon, Cassandra, doon ko nalaman. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Doon ko nalaman na ang pag-arte ko ay hindi na pala pag-arte. Ang paghabol ko kay Cassandra Reyes ay paraan lang ng puso ko para aminin na matagal na pala nitong hinahanap si Cassandra Alcantara Buenaventura. Mahal kita, Cassandra, hindi dahil sa isang kontrata, hindi dahil sa utang na loob. Mahal kita dahil ikaw ka. Hinawakan niya ang mga kamay nito. At sa pagkakataong ito, hindi na ito umiwas. Patawarin mo ako, sabi niya. Umiiyak na humarap si Cassandra sa kanya. Natakot ako, Ethan. Natakot akong hindi ako sapat. Na isa lang akong kapalit sa isang pangako na hindi mo ako kailanman magugustuhan bilang ako. Ngayon, nandito ako, sabi ni Ethan, hinahaplos ang kanyang pisngi. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Dahil hindi ko kayang mawala ka ulit sa akin.
Dahan-dahan, niyakap niya ito. Isang yakap na puno ng 2 taon na pangungulila, ng mga hindi pagkakaunawaan, at ng isang pag-ibig na sa wakas ay nakahanap na ng kanyang daan. Sa gitna ng lumang bahay na puno ng mga alaala, sa wakas ay nagsimula na ang kanilang paghilom. Hinawakan ni Ethan ang kanyang kamay. Handa ka na bang harapin ang bagyo kasama ko? Hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang tayo. Kinabukasan, bumalik sila sa Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, magkasama na sila. Hindi bilang amo at assistant, kundi bilang mag-asawa na handang harapin ang anumang pagsubok. Ang unang hakbang, linisin ang gulo. Nagpatawag si Ethan ng isang press conference. Ang buong media ay naroon, nag-aabang ng dugo. Inaasahan na itatanggi niya ang lahat at isisisi kay Cassandra. Nang lumabas sila sa harap ng mga kamera, ang lahat ay nagulat. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Umupo si Ethan sa gitna. Si Cassandra ay nasa tabi niya, kalmado at may kumpiyansa. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Ethan. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Inimbitahan ko kayo rito, hindi para magtanggi, kundi para magbigay linaw. Totoo, ang babaeng nasa tabi ko, nakilala ninyo bilang si Cassandra Reyes, ay ang aking assistant. Isang sandali ng katahimikan, pagkatapos ay bulungan. Ngunit, pagpapatuloy niya, itinaas ang kamay ni Cassandra at ipinakita ang isang simpleng singsing na isinuot niya rito kaninang umaga. Siya rin ang aking asawa, si Cassandra Alcantara Buenaventura. Ang bulungan ay naging isang malakas na pagkabigla. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Ang aming kasal ay naging pribado dahil sa mga personal na kadahilanan, sabi ni Ethan. At ang mga kumalat na malisyosong balita ay isang pagtatangka na sirain hindi lang ang aming kumpanya, kundi ang aming pamilya. Isang pagtatangka na idinisenyo ng isang taong puno ng inggit. Naglabas si Ethan ng isang maliit na voice recorder at pinindot ang play. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang boses ni Isabela mula sa isang pag-uusap nila ni Ethan na lihim niyang ni-record. Ano ang gusto mo, Isabela? Simple lang, Ethan, ikaw. Iwanan mo ang basurang yan. At gagawin kong bula ang lahat ng iskandalong ito. Ako ang dapat na nasa pwesto niya. At kung hindi, sisiguraduhin kong pareho kayong lulubog. Hawak ko ang lahat, ang litrato, ang kopya ng divorce papers na nakuha ko mula sa isang source sa law firm ninyo. Isang salita ko lang, abo kayo. Pagkatapos ng recording, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Mayroon pa akong mga ebidensya na ipapasa sa aking mga abogado, sabi ni Ethan. Ngunit sa ngayon, isa lang ang masasabi ko. Ang babaeng ito, tiningnan niya si Cassandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ay hindi isang pagkakamali. Siya ang buhay ko. At kahit anong ibato ninyo sa amin, hindi ninyo kami masisira. Ang balita ay sumabog na parang isang bomba. Si Isabela Torres ay biglang naging sentro ng eskandalo. Ang kanyang mga investors ay umatras. Ang kanyang pangalan ay nawasak. Ang bitag na inihanda niya para kay Cassandra at Ethan, siya mismo ang nahulog dito. Sa opisina ng abogado, sa harap ni Attorney Diaz, pinunit ni na Ethan at Cassandra ang divorce papers. Sa tingin ko, hindi na natin ito kakailanganin. Sabi ni Ethan, nakangiti. Sa wakas, ang bagyo ay lumipas na. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Ngunit isang bagong uri ng normal. Isang normal na mas masaya at mas payapa. Nakatayo sila ngayon sa hardin ng lumang bahay sa probinsya. Ang parehong hardin kung saan sila nagkaroon ng kanilang pagtutuos. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sino ang mag-aakala? Bulong ni Cassandra. Isinandal ang kanyang ulo
sa balikat ni Ethan. Na ang isang kasunduan na nagsimula sa isang huling habilin ay magiging ganito. Niyakap siya ni Ethan mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa ulo nito. Siguro, tama nga ang lola mo. Alam niya kung ano ang ginagawa niya. Siguro, ngumiti si Cassandra. Katahimikan. Isang komportableng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang tanging maririnig lang ay ang huni ng mga kuliglig. Ethan? May isa pa pala akong sikreto. Humarap si Ethan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Dahan-dahang kinuha ni Cassandra ang kamay ni Ethan. Dinala niya ito sa kanyang tiyan at ipinatong doon. Ano to? Naguguluhang tanong ni Ethan. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cassandra. Isang ngiti na puno ng lahat ng pag-asa at pagmamahal sa mundo. Yan, sabi niya, ang ating bagong simula. Ang pagkalito sa mukha ni Ethan ay dahan-dahang napalitan ng pag-unawa. Pagkatapos ay ng purong ligaya na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Binuhat niya si Cassandra at inikot-ikot sa hardin. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa papalubog na araw. Ang kanilang pag-iibigan ay hindi nagsimula sa isang perpektong paraan. Ngunit sa huli, natagpuan nila ang kanilang sariling uri ng perpektong wakas. Isang wakas na sa katunayan ay isang magandang simula pa lamang.